It's already nighttime. Nandito na kami ni Rafael sa bahay. Pero naisipan ng binata na tawagan si Cyrus. But I became more guilty. Cyrus isn't answering his calls. I have the guts na baka galit na rin siya hanggang ngayon kay Rafael. Babe, I'm sorry. I said out of nowhere. Umupo ako at sumandal sa headboard ng kama namin. I looked down, feeling guilty. Babe, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong sisihin ang sarili mo. Nangyari na ang nangyari. Somehow, we expected that this will happen. What we didn't expect is that this will happen now. Paliwanag pa ni Rafael. Tumabi siya sa akin. He lifted up my chin and made me face him. I look at him in his eyes. Masasabi ko na sa pinapakita ng mga mata niya, para niya bang sinasabi na magiging okay din itong nangyayari. I smiled a little at the thought of it. Stop saying sorry, okay? Magiging maayos din ang lahat. Saad pa nito bago ako niyakap. Rafael point of view. I smiled too when I saw Isabel smiled. Hindi man yun kagaya ng usual niyang ngiti, but at least I made her smile. Because after what happened earlier, hindi na siya ngumingiti. Tahimik din siya. I tried calling Cyrus. Nagbabaka sakali ako na sagutin niya ang tawag ko. But he keeps on declining it. But I can't blame him. Tanggap ko kung galit man siya sa akin. Because after all, may kasalanan din naman ako. But I won't let this misunderstanding between us long. Hindi lang naman pagkakaibigan namin ang apektado rito. Pati na rin ang pagiging magkapatid nila ni Isabel. Pinatulog ko na lang si Isabel para matigil na siya sa pag-aalala. For the last time, I tried calling again Cyrus, but it failed. I just hope that our situation will get better soon. The day came, kaya pumasok na kami sa office. I noticed that Isabel is not focused. I had a meeting earlier, and I noticed that she's not that focused. Kagaya noon, tahimik lang siya sa table niya. Babe, tawag ko sa kanya. It's already lunchtime, and maybe we should go out and eat. Hindi niya ako nilingon, kaya tumayo ako at lumapit sa kanya. Hinawakan ko siya sa balikat, at napapitlag naman si Isabel. Babe, she said. I smiled a little. Let's have a lunch outside. She looked at her watch. Saka ulit tumingin sa akin. Sorry, lunch na pala. Inayos naman niya ang gamit niya sa table. Saka kami lumabas ng office. She's still silent hanggang sa makasakay kami sa kotse ko at papunta na sa restaurant. Hinawakan ko ang kamay niya. Don't worry too much, babe. Wika ko. Napatingin naman siya sa kamay namin. Sorry, babe. I just can't help it, she said. I just nodded at hindi na rin nagsalita. May naisip ako. It didn't take long for us to reach the restaurant dahil malapit lang iyon. While waiting for the food that we ordered, I held Isabel's hand, kaya napatingin siya sa akin. Go to Cyrus and talk to him. I want to, babe, but he's not even answering my calls, and he's also not replying on my messages. He doesn't want to talk to me. Malungkot na saad ni Isabel. That's why you'll go to him, babe. Talk to him personally. I know Cyrus. Sa tagal ba naman naming magkakaibigan? He will ignore your calls and messages. But trust me, when you talk to him personally, hindi na yun makakaatras. I said, reassuring her. I see little hopes in her eyes. So I smiled sincerely. You really think so? She asked me. Tumango naman ako habang nakangiti. Okay, I'll talk to him maybe the next day, kapag hindi tayo masyadong busy sa opisina, she said. Inilingan ko siya. No, I'll give you time. You'll go to him today, later, para magkausap kayo at magkaayos na rin kayo. Napatulala naman siya. I can't stand seeing you lonely. Hindi ko rin matiis si Cyrus na hindi namamansin. I added and chuckled a little bit sa huli kong sinabi. Tulala lang si Isabel sa akin, kaya mas lalo akong natawa. No, next time na lang. You still have a meeting to attend to later. Ayokong wala na naman ako. Wika pa ni Isabel. Umiling lang ulit ako sa kanya. I can manage that. Besides, importante naman yung gagawin mo. Family matter. I explained. I saw how her lips formed into a sincere smile while looking at me. Thank you, babe. I promise, hindi ko titigilan si Cyrus hanggat hindi niya ako kinakausap. I'll do my best para magkaayos na kami at mabuo as soon as possible, she said. Ngumiti naman ako sa kanya. Kumain na rin kami habang nag-uusap pa.
At bali half day lang si Isabel ngayon sa office. Isabel's point of view. Papunta na ako kay Cyrus. Sana lang talaga, kausapin na niya ako. Hindi na ako nag-message sa kanya dahil baka pag nalaman niyang pupunta ako sa kanya, ay baka umiwas at umalis lang siya. I know Cyrus' place dahil minsan na rin ako nakapunta roon kasama si Rafael at ang mga kaibigan nila. Sa ngayon ay nandoon siya sa parents niya, or should I say, sa kinalakhan niyang magulang. Medyo may kalayuan ang bahay nila sa amin. It took me 40 minutes to finally reach their place. Nang sa wakas ay nakarating na ako, ay hindi pa muna ako bumaba ng sasakyan. I observed the place. Napakatahimik. Iniisip ko kung nandoon ba siya. Sana naman hindi siya umalis. I get my phone and texted Rafael at sinabing nandito na ako sa tapat ng bahay ni Cyrus. Seconds after I texted Rafael, ay nagdesisyon akong bumaba na. I took a deep breath before I rang the doorbell at their house. Hindi naman nagtagal at may nagbukas na nun. Yung kanalikahang magulang ni Cyrus ang nagbukas nun. Mukha pa siyang gulat nang makita ko. Hi po, tita. Kahit na kinakabahan ay ngumiti pa rin ako. Nandyan po ba si Cyrus? Kakausapin ko po sana siya. Importante lang po. Diretsa kong sabi. Yes, iha. Nasa taas si Cyrus. Halika, pasok ka. Sabi ni tita. Tita let me go inside their house. She led the way upstairs. Papunta ako sa kwarto ni Cyrus. Sinabi ko sa kanya na kahit sa living room ko lang hintayin si Cyrus. But she insisted. Napansin ko rin na iba ang tingin sa akin ngayon ni tita. Para bang meron siyang gustong sabihin sa akin. Kahit na curious ako ay sinawalang bahala ko lang yon at sumunod sa kanya. Tita knocked first on Cyrus' room. Hindi rin nagtagal ay bumukas na yon. Laking gulat naman ni Cyrus nang makita ko. I smiled a little at him, hoping that he would smile back at me. But he didn't. Umiwas lang siya ng tingin. Inaya akong pumasok ni tita sa loob, kaya sumunod na lang ako. Pinaupo niya ako sa couch doon. Talk to Isabel, Cyrus. Tita said seriously. Cyrus didn't say a thing. Maiwan ko na kayo. Hinawakan pa ako ni tita sa balikat at nginitian. Cyrus and I were silent. Ilang minuto rin ata kaming natahimik. Huminga ako ng malalim bago tumingin sa kanya. Cyrus, I'm sorry. I'm sorry din, Ate Isabel. Nagulat ako nang parehas kami ng sinabi. Ate Isabel, I'm sorry sa nasabi ko kahapon at napagtaasan kita ng boses. He sincerely apologized. A small smile suddenly flashed on my lips. No, I deserve it. Don't be sorry. Ako ang may kasalanan sa'yo. Kumuha ko ng DNA sample mo nang wala ang consent mo. Wika ko na napayuko na lamang. Pero kung hindi naman dahil doon, hindi ko pa malalaman ng totoo. Hindi pa ako maliliwanagan. Mahina niyang saad, pero sapat na yun para marinig ko. Nagtaka ako sa huli niyang sinabi. Anong ibig mong sabihin na hindi ka pa maliliwanagan? May alam ka na ba? Naguguluhan kong tanong. Umiling si Cyrus saka tumingin sa akin. Sa'yo ko lang to sasabihin, Ate Isabel. Kahit si Rafael hindi ito alam. Pati na sina Mama. Sabi niya. Tumangwa ko at naghintay sa susunod pa niyang sasabihin. Noon pa, matagal na. Palagi kong napapanaginipan ng isang aksidente. Kasama ako doon sa aksidente. May kasama pa ako noon pero hindi ko alam kung sino yon. Until what happened yesterday. Pinrangka ko na si Mama kung totoo ba na hindi niya ako anak. And there, finally, nalaman ko ang totoo. She explained what happened to me. At kung paano ako napunta sa kanila. Unti-unti nang nangingilid ang mga luha ko pagkatapos kong marinig ang sinabi ni Cyrus. Car accident ba ang napanaginipan mo? Dahan-dahan kong tanong. Tumango naman siya. Cyrus, kayo yun ni Papa. Ang Papa natin. Malungkot kong saad. Sandali pa siyang napatitig sa akin. Pansin ko na parang naluluha na siya. Pinipigilan lang niya. He frustratedly let out a deep sigh. Hanggang sa tumayo siya at lumapit sa may pinto. Let's go downstairs. Kausapin natin si Mama. He said, so I followed him. Bumaba kami at nakita namin ang mama niya na may kausap na. Iyon yung tumayong papa ni Cyrus. Dad, Ma, can we talk? Tumango naman sila kaya tumingin sa akin si Cyrus. Pinaupo niya ako malapit sa kanila. Nandito kami sa living room nila. Mom, alam niyo naman po ata kung anong kailangan natin pag-usapan. Panimula ni Cyrus. Ma,
Pwede bang pakikwento po lahat? Yung nangyari kung paano ako napunta sa inyo after the accident. Sabi pa niya. The parents looked at me apologetically. I only smiled a little to them and bowed down my head. Kinuha ka namin nung naaksidente ka. Nagsinungaling kami sa mga nakakita noon na anak ka namin. We immediately bring you to the hospital that time and we're lucky na naagapan ka pa. But sadly, you got into a coma for 7 months. Kami ang nag-alaga at nag-asikaso sa'yo noon. We're the one who provided your needs when you were in the hospital. Gusto ka naming ibalik sa pamilya mo, Cyrus. Pero mas nanaig yung kagustuhan ko noon na magkaroon ng anak. At dahil nga doon, napagpasyahan namin na sa amin ka na lang. Alam namin na Cyrus ang pangalan mo dahil doon sa panyo mo na may nakabordang pangalan mo. We've decided na apelyido mo na lang palitan namin at wag na yung pangalan mo. Lahat yun inayos namin nung nakakoma ka pa. And yun, lumipas na yung mga buwan hanggang sa nagising ka na. But you can't remember anything. Nagkaroon ka ng amnesia. And we're very sorry because we took that as an advantage. Mas madali ka naming nakumbinse na kami ang mga magulang mo. At doon, nagtuloy-tuloy na. Naging anak ka na namin, Cyrus. I'm sorry. Iha, we're very sorry. Naiiyak na sabi ni tita. Pagkatapos ni titang ikwento ang lahat, ay patuloy lang siya sa paghingi ng tawad sa aming dalawa ni Cyrus. Nakita ko kung paano mangilid ang luha ni Cyrus na nasa tabi ko lang. Nahihiyaman na ikinuha ko ang kamay ni tita. Kaya napatingin sila sa akin. Tita, okay na po. It's all in the past. Sa totoo lang po, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil hindi niyo po pinabayaan ng kapatid ko. Inalagaan at pinalaki niyo po siya ng tama. Thank you po. Malaki ang pasasalamat ko sa inyo. Sincero kong sabi. Nagulat ako na bigla akong niyakap ni tita. Mabuti na lang at mababait at mabubuting tao ang kumupkup sa kapatid ko. At the end, nagkapatawaran na rin kami kaagad. Nang kinalakihang mga magulang ni Cyrus, walang maidudulot kung patuloy ka pa silang sisisihin sa nangyari. And it's better this way. Nandito kami sa kwarto ni Cyrus. I'm watching him paint. I remember the time when we were still kids. Cyrus always asked our parents to buy him art materials that he can use. Hilig na talaga niya ang pagdodrawing at pagpipaint. Ate Isabel, ikaw pa lang bang nakakaalam na kapatid mo ako? I mean, alam ko rin naman na alam ni Kuya Rafael. But how about our parents? Do they know? He asked. I smiled when he said our parents. Mama doesn't know yet. And si Papa. I stopped talking for a while, kaya napatitig siya sa akin. He's gone. He died from the accident. I said. Nagbaba siya ng tingin sa sinabi ko. Sorry. I heard him apologized. Tumayo ako saka lumapit sa kanya at niyakap siya. Huwag kang mag-sorry. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Sabi ko at tumawa ng mahina. Pero kahit na tumawa ako, may mga tumulo pa ring luha sa mata ko. Naramdaman ko ang dahan-dahang pagyakap sa akin ni Cyrus, kaya napangiti ako. Can we visit him? Tinanguan ko siya. Naisipan ko na rin na isama siyang bisitahin si Papa. Mabuti na at ganun din ang nasa isip niya. We decided na yung dala ko na lang kotse ang gamitin namin, papuntang sementeryo. Tahimik lang si Cyrus habang nasa biyahe kami. Hinayaan ko na lang siya dahil alam kong nag-iisip-isip pa siya. Nang makarating na kami sa sementeryo, ay pumunta kami sa puntod ni Papa. Ako munang nagsalita. Tila kinakausap ko ang puntod ni Papa, na parang siya mismo iyon. Nang matapos na ako magsalita ay si Cyrus naman. I was staring at him the whole time, at hindi nakatakas sa paningin ko ang pangingilid ng luha niya habang nagsasalita. I placed my hand at his back and caressed it. Noon kami lang ni Mama ang bumibisita rito sa puntod ni Papa. But now, kasama ko na yung kapatid ko. I'm with Cyrus now. Ako naman ang umiwas ng tingin. I immediately wiped my tears away. Pagkatapos ay bumaling din ako kay Cyrus nang nakangiti. We stayed at the cemetery for an hour. Hanggang sa nag-aya na si Cyrus na bumalik na. At dahil 4:00 na ng hapon, ay inaya ko na muna siya sa isang fast food para magmerienda. Nag-uusap kami habang kumakain, hanggang sa matanong niya sa akin kung paano ko raw sasabihin kay Mama na nahanap ko na siya. I'll talk to her later, and I'll explain what happened, I said, reassuring him. Tumango naman siya at ngumiti, kaya ngumiti rin ako.
hanggang sa may sumagi sa isip ko. Cyrus, tumingin siya sa akin. Nag-aantay ng sasabihin ko. Kapag nalaman na ni Mama, would you stay at the house? Dahan-dahan kong tanong. I smiled with a slowly nod, she said, and smiled at me. Of course, yes. Ilang taon akong nawala sa inyo ni Mama. Siyempre, gusto ko rin kayong makasama. Saka alam ko na maiintindihan ako ng mga nakilala kong magulang, lalo pat hindi ko naman sila iiwan. Sabi niya na ikinatuwa ko. Nang matapos kami ay nag-order pa ako ng para kay Rafael. Diretso rin kaagad ako sa company pagkatapos nun. Total, nagkausap ko na naman si Cyrus at nagkaayos na kami. Hinatid ko si Cyrus sa bahay nila dahil isang sasakyan lang ang ginamit namin. We hug each other bago ako umalis at bumalik sa company. I was smiling the whole time. Sa wakas, ay alam na ng kapatid ko na kapatid ko siya. Ang sarap lang sa pakiramdam. After I park Rafael's car, ay agad na akong pumunta sa building at pumunta sa office niya. Hindi ko alam kung tapos na ba ang meeting ngayon ni Rafael. Kaya hindi ko alam kung nasa office niya lang ba siya o nasa conference room. I saw Miss Lani walking, so I approached her. Miss Lani! Bahagya pa siyang nagulat sa pagtawag ko. Lumapit ako sa kanya. Yes, Isabel? I'll just ask if nasa meeting pa ba si Rafael ngayon. Sabi ko. Sa pagkakaalam ko ay tapos na, kani-kanina lang yung meeting. Nagsilabasan na kasi sila sa conference room. Tumango ako at nagpasalamat sa kanya. I walked my way towards Rafael's office. Nakangiti akong naglalakad. Pero bago ko pa man mabuksan ang pinto ng office niya, ay may narinig akong isang boses. Napataas ang kilay ko nang makarinig ako ng pamilyar na boses. Hindi na ako nagdalawang isip na pumasok sa loob. I saw Natasha standing in front of Rafael's table. Hindi nila napansin na nandito na ako. You should get out. Wala ka namang importanteng sadya rito. Rafael said. Nakafocus siya sa laptop niya. Hindi niya rin binapalingan ng tingin si Natasha. I smirk. But Rafael, can't you see this picture? You can see here that she's clearly cheating on you. Sad pa ni Natasha. Uminit naman ang ulo ko nang marinig ko ang sinabi niya. Naglakad ako palapit sa kanya. Sinadya kong lakasan ang mga hakbang ko para mapansin nila at hindi naman ako nabigo. Parehang silang napatingin sa akin. Rafael stood up on a seat. Nilagpasan ko si Natasha. Saka ko siya inirapan at sinamaan ng tingin. Dumiretso akong lumapit kay Rafael. I'm back, babe. I said and hugged him. Sinadya ko na halikan siya sa labi. Sinadya kong gawin yon para ipumukha kay Natasha na sa akin lang si Rafael. Nakita ko ang galit na ekspresyon sa kanya nang balingan ko siya. Tinaasan ko siya ng kilay. Dahan-dahan akong umalis sa tabi ni Rafael. Lalapitan ko sana si Natasha nang hawakan ako ni Rafael sa braso. Kakausapin ko lang siya, Rafael. Sabi ko habang nakangiti ng peke. Tuluyan akong bumaling kay Natasha. Ano yung narinig ko kanina? Hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Kalmado pero madiin kong sabi sa kanya. Tinaasan niya pa ako ng kilay. Nagmamaang-maangan ka pa. Here, I'll show you something. And it explains clearly na may iba kang lalaki. You are cheating on Rafael, she said. Natasha. Rafael warned him. Hindi niya pinansin si Rafael at saka may tinignan sa phone niya. Pagkatapos ay hinarap niya yon sa akin at pinakita. Now, is this not a proof of cheating? May payakap-yakap ka pa sa ibang lalaki, ha? And ayan, ang saya niyo dyan, hindi ba? Nagdi-date kayo dyan, di ba? Imbes na magtaka, magalit o mainis ako sa kanya, ay napangiti pa ako. Stolen picture namin yun ni Cyrus kanina lang. I smirk and laugh at her. What are you laughing at? Ang hina mo, alam mo ba yon? Sabi ko sa kanya habang mahinang tumatawa. Mas lalong nadagdagan ang galit niya dahil sa sinabi ko. How dare you? She moved forward. Akmang sasampalin niya ako, kung hindi lang napigilan ni Rafael ang palad niya. Wala kang karapatang saktan si Isabel. I told you to leave. Now, uulitin ko. Umalis ka na kung ayaw mong maubos ang respeto ko sa'yo at kung ano pang magawa ko. Galit na sigaw ni Rafael sa kanya. Nakita ko ang gulat at takot sa mga mata ni Natasha dahil sa pagsigaw ni Rafael. But Rafael, she's completely cheating on you. Yet, pinagtatanggol mo pa rin siya. She's not cheating. Hindi niya ako niloloko. At alam kong hindi niya magagawa yon. Now, leave. Or I will call a security para umalis ka rito. Pero hindi pa rin siya natitinag. Nagpapakahibang ka na lang eh.
Ano bang meron sa babaeng yan? Hindi na nakatiis si Isabel sa inis. Ano bang kinagagalit mo, ha? Wala ka nang pakialam sa relasyon namin. At kung ang kinagagalit mo lang naman ay ang dahil sa picture na yan, pues, mas lalo ko lang napatunayan na mahina ka nga. Kapatid ko yan. Anong masama sa yakapan namin at kumain kami sa labas? Bulyaw ko sa kanya. I saw confusion and frustration on her. Leave, Rafael said. Hinila na niya palabas si Natasha. Pagkatapos ay bumalik din agad siya. He locked the door at saka bumaling sa akin. Umiwas na lang ako ng tingin. My mood was up bago ako pumunta rito. Pero nasira lang yun dahil kay Natasha. Akala niya ay hindi ko alam ang mga galawan niya. Sinisiraan niya ako kay Rafael tapos aagawin niya. Pero kampante naman ako kay Rafael. He is smart and he knows me. Alam niya na hindi ko yun gagawin. And same with him. We trust each other. Babe, I'm sorry sa nadatnan mo. Pati sa nangyari. Dapat pinalis ko na agad siya kanina. Paliwanag ng binata. Sa totoo lang, he doesn't need to apologize. Hindi naman siya yung may ginawa. No, it's okay. Sabi ko agad sa kanya. May dala akong merienda for you. Nag-take out ako kanina nang kumain kami ni Cyrus. I calmly said. Napangiti naman siya. Sa kanya ako tinignan ng mga dala ko. Lumapit siya sa akin. Sa kanya ako niyakap. How was it? Nakausap mo na ba si Cyrus? He suddenly asked me. I looked at him with a happy emotion plastered on my face. Hindi ko lang siya nakausap, babe. Nagkaayos na rin kami and alam na niya yung mga nangyari. Masayang wika ako. Well, I'm happy to know that. I told you. Madali lang naman kausapin si Cyrus. Nabigla lang siya kahapon sa nalaman niya kaya nagkaganon. Sabi pa ni Rafael. Tumango naman ako tsaka yumakap ulit sa kanya. Thank you so much, babe. Siguro kung hindi ko naisipang mag-apply sa'yo rito, hindi ko sana sila nakilala. Malamang hanggang ngayon, umaasa pa rin kami sa walang kasiguraduhan. Bigla kong sabi. Anything for you, my Isabel. Let's just say that the man above made a way for us to meet para punan ng isa't isa ang mga kulang natin. But always remember, I love you and I'm willing to do anything for you. He said in between our hugs. Nagangat ako sa kanya ng tingin. Ganon din ako sa'yo. We always have each other, right? He looked at me. Sabay ngiti at masuyo ako dinampian ng halik sa labi. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.